Okay, Northport at saka NLEX, no? So, maganda yung naging start ng NLEX. Kasi meron silang malakas na import, no? May malaking target ito si Bolly. Kaso, may nangyari. Okay? Noong una si Monson lang yung pumuputok. Kaso, uminit itong si Arvin Tolentino. Alam naman natin na napakahusay na scorer. Mahusay na scorer to. Magaling umupensa itong si Arvin Tolentino. So, ano nangyari? Nung nakakashoot na si Arvin Tolentino, hawa-hawa na sila. So, kahit sino ipasok ni Coach Bonitan, nagko-contribute sa opensa. So, kung meron mang pagkakamali yung NLEX, individually hindi ko sinasabi na nakapattern yun kay Coach Jong Uichiko. Hindi. Kasi pag nakita mo si Arvin na umi-score, make him work on defense. Make him work on defense na pag ikaw naman ang may hawak ng bola, atakihin mo si Arvin Tolentino. Because whoever Arvin Tolentino is guarding, atakihin mo siya. Di ba? I wanted to see JB Mocon aggressive on Arvin Tolentino because susugal na ako doon kung akong coach noon, susugal na ako. Arvin Tolentino is medyo ang weakness niya is defense. So kung si Mocon yun, si JB Mocon, na alam naman natin na may 3-point shot, na may inside game, why not? Kung si JB Mocon yun, why sabihan o instruction mo kay Mocon kapag si Arvin Tolentino tao, takihin niya. At kung sino yung tao, be aggressive on the best scorer. Pagtrabawin mo siya sa defense. That's the thing. No? Saka si Robert Bolick is parang hindi ata naging aggressive. Parang, nung first half siguro medyo, pero parang, Robert Bolick was just facilitating. So, I think, yun din yung kahinaan ng NLEX. Pagka si Berto ay hindi aggressive sa offense, pumapasa lang si Berto, parang naiiwan yung NLEX. Pero kita nyo, kapag si Berto ay umi-score o gustong umi-score, dumidikit o nananalo yung NLEX. Kasi hindi naman pwede na hindi mo rin naman masisi si Berto, di ba? It's just that Arvin Tolentino happened, no? At saka alam naman natin na yun na yun, di ba? Weak suspect yung depensa ni Arvin. So dapat whoever, yun na nga, pagtrabawin si Arvin Tolentino sa defense at saka lumabas yung offensive game, yung complete offensive arsenal ni Arvin Tolentino. So kahit saan sa court pwede siya umiscore, post up, perimeter, driving to the basket, meron siya. Napakadami niyang galaw offensively. So why not challenge him pag siya naman ang nasa depensa? I'm sure Bolly can take advantage of Arvin, no? Si Bolly kang mag-free throw. I wonder, nakita ko na si Drunken Master, si Louie Alas na nagpa-practice. Yung pang isa, I never saw Kevin played on that game, no? So sana si Kevin Alas, yung pa yung isang player na pwedeng mag-take advantage dun sa defensive weakness ni Arvin Tolentino. You know? And Kevin Alas can do that. Hindi ko lang kasi nakita naglaro si Kevin. So that is why. Even parang si Baser parang wala, highlights lang kasi yung nakita ko. Parang Baser, konti lang ata itinira o nagmimitis din si Baser. Yung mga ganun. Sinuwerte lang talaga nando si Arvin tapos nahawa yung mga kampi. So, yun lang po.